Kaway-kaway sa mga nagpuyat dyan at nag-abang ng laban ng madaling araw. Kaway-kaway din sa mga halos nagka-black eye para maki-update at mag-edit ng mga videos nila. Gaya ng nakikita nating resulta actually, hindi naman talaga tayo nag-expect na mananalo laban sa kanila. At ang tune-up game na ito, hindi para patumbahin natin ang rank 24 sa FIBA rankings, kundi para makakuha ng ideya kung paano naglalaro ang mga European hoopers na gaya nga ng Turkey. At dito rin nade-determine ni Coach Team kung paanong adjustments na gagawin para may pang-counter tayo sa bumibigat at lumalalim na rotation ng mga taga-Europa. Sa pagkakaalam ko kasi, ang mga taga-Europa nagbabago ng sistema almost every game. Meron silang 101 IQ sa paggawa niyan para lang mahirapang basagin ang kanilang mga plays. Gaya ng nangyaring ito sa tune-up game. Kaya kung dismayado kayo kasi nga talo tayo, pero para kay Coach Team naging masaya siya right after na matalo sa Turkey. Dahil at least meron na siyang ideya kung anong dapat gawin ng Gilas sa final games. Ayon sa Turkey team, ginalingan nga nila at mas lock and load ang roster dahil ang Turkey pala ay naghahanda para sa upcoming Eurobasket at hindi para sa FIBA o QT. Kaya inasahan na natin na solido ang lineup nila. Kung babalikan natin ang laban nila kaninang umaga, ang hot shooting talaga ni Dev Adam ang nakapagpataob sa Gilas. Samahan mo pa ng 5 of 9 mark ng 6'7" na si Tarik Biberovic na nakapagtala at binangunahan ng 30 with 23 points, lalo na nung sa crucial basket ay sinelyohan din niya ng isang malaking tres ang laban. Habang sa side naman natin, syempre Justin Brownlee nangunguna palagi sa scoring natin, kaso lang nakakaalarma nga yung ika-6 na beses na turnovers niya at 1 out of 7 lamang from deep. Si Junmar nakakuha ng double-double, 17 points, 11 rebounds. Bukod nga sa kanilang dalawa, halos wala ng Gilas boys ang naka-score ng double digits. Si Carl Tamayo hanggang 7 points lang na idagdag. Mas malala kay Soto na fouled out pa sa final 2 minutes and 35 second shot clock. Talagang napalaban ng depensa ni Kai Soto dito. Actually, nagawa naman ng Gilas na dikitan ng Turkey, especially pa sa tulong ng mga long range shot ni Brownlee at 3 puntos na lang ang kalamangan ng Turkey. Kaso, meron silang player na 9 of 9 sa free throw line na si Furkan Korkmaz, kaya dumagdag pa siya ng 12 points para sa Turkey. Haba ang Gilas, pagod na, naubusan na ng gas, kaya talo tayo ng 11 points sa kanila. Hindi naman masama ang naging resulta. At alam nyo ba na sinabi ng EuroLeague champion coach na si Ergin Ataman na napalaban daw sila sa Gilas considering pa na 12 man lang ang dala natin. Bumilib daw sila sa malaking improvement ng Pilipinas at sa kakayahan natin na makasabay sa isang European team. Kung ipagpapatuloy daw natin ang ganitong sistema mga 5 years from now, baka kaya na nating talunin or makasabay sa mga European teams. Believe din daw siya sa mga adjustments na ginawa ng Gilas, lalo na nung nagawa nating humabol at nakapagtala ng 11-4 run. Kaya biglang kumambyo na naman ang Turkey sa ibang rotation. Kung sa bagay, kung hindi lang siguro naparaming turnovers natin at medyo hindi inalat yung mga wing natin, baka nagawa pa natin silang talunin. Next game, Poland na naman tayo, rank 15 sa FIBA rankings. At balita ko naghahanda na rin daw ang Poland gaya natin na naghahanda para sa FIBA o QT. Good luck sa both countries.